Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabing magandang gabi, Middle East, magandang umaga po sa Pilipinas. Ito po yung part 2 ng aking reaction video dito po sa ating kabayan na nag-convert sa Islam, ang ating kabayan na si Renji. So, bago po ang lahat, ako po ay humuhingi ng kapatawaran kung halimbawa po man ay nagkamali ako dito sa aking sasabihin sa mga brother and sister kong Muslim na makapanood po nito. Kung halimbawa po ay may kaunting mali po dito sa reaction video ko sa pagpapaliwanag, ay sana po mapatawad ninyo ako, at ako po ay nag-share lamang ng kaunting kaalaman ko bilang isang Muslim. Sana po ay maintindihan po natin ito. So bago po natin itong reaksyonan ang mga lahat ng pagpapaliwanag ni Kabayan Renji, ay kailangan po talaga natin mapanood o maintindihan ang pagpapaliwanag niya, na para po ay din mareaksyonan natin ng kaunting reaksyon dito sa kanyang pagpapaliwanag kung paano siya naging Muslim na ngayon. O sige po, at ipi-play po natin. Tungkol sa nangyari sa buhay ko. Kasi may una po kasi akong pamilya. Ano? May unang pamilya po ako na napabayaan ko ng mahabang panahon. Ngayon po, habang andito ako, nakita ko po na iba pa rin yung buong pamilya na magkakasama. Pati mga kapatid ko kagwang, buo sila. Ibang-iba sa napapanood lang sa vlog. Ngayon, kasama ko sila, kita ko talaga ng totoo. Kaya pala maraming nangangarap na maging bahagi ng Kapias family, ng mga kagwang. Ganito po pala. Ngayon ko lang po na-realize na malayong-malayo po sa vlog, sa totoong buhay. Kaya po sana, yun po hinihingi ko sa iyo kung ano po ba ipapayo niyo sa sitwasyon ko. Gusto ko maayos yung pamilya ko. Hindi. Kaya sandali ha. May iba pang pamilya? Paano? Opo, napabayaan ko po noong nagsimula po ako mag-abroad. Nakahanap ako ng ibang asawa. Nagkaroon ng anak. Kaya po yun po ang buwabagabag sa puso ko ngayon. Paano ko aayusin ang sitwasyon ko? Anong dapat gawin? Asan po yung una yung pamilya po? Nasa probinsya po. Yung una? Opo. Yung una po, andito po. Sa metro. Sa Manila po? Opo. Pero bawal po akong pumunta rin sa kanila. Dahil nga po sa matagal na panahon na galit yung mga kamag-anak siya. galit po ang pamilya. Opo. Na hindi ko po maiiwasan. Hindi rin po sila masisisi dahil po sa kagagawan ko rin po. Medyo ito, komplikado, mabigat na ito, sitwasyon. Yung tungkol doon sa paghingi mo ng payo, ito muna, yung sa unang naging asawa mo, may ilan ang anak mo roon? Isa po. Isa. Dapat magka-college po ngayon. Hindi rin po nakapag-enroll. Wala rin po sa pinansyal. Babae po, lalaki? Lalaki po. Kasal ba kayo nun? Opo. Itong sa pangalawa, Kasal po kayo? Kasal din po. paano ka naikasal kasal ka sa una? Hindi ba bawal yun? Paano nangyari? Nag-convert po ako. Anong nag-convert sa Islam po. Islam. Oo. Hindi kasi sa
angkatin na yung Islam. Ano yan eh, tawag nito, pinapaintulutan sila kahit piling yata ang asawa. Ewan ko kung tama ako, no? Hindi ko alam. Hanggat kaya pong buhayin, pantay-pantay pagtingin. Yun ang ano, no? Ang Islam. So, pero ikaw ay dating Kristiyano po. May komunikasyon pa kayo ng anak niyo po yung sa una po? Opo, yung anak ko rin po ay nakakapag-chat din ng minsan. Minsan-minsan lang po. Kasi paano niyo po nalaman na hindi siya nakapag-enroll ngayon? yan nga, sa chat. Teka. Ito mga ka-business bagong medyo ito, parang ngayon ko lang ito na-encounter, pasensya na po kayo. Pero sige, ito ay ko lang, pananaw o sariling opinion o sarili ko lang kasi baka mamaya meron tayong masaling na damdamin o hindi kaya ay siyempre ang bawat tao kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang opinion, pananaw sa buhay. Wala naman akong layunin na sagkaan, no? So itong sasabihin ko sa'yo, Reggie, sa sarili ko lang ito, no? Ibig sabihin, paano ba yun? Sariling opinion ko lang, no? At parehas kasal. Pero mas magiging legal yung una, di ba? Hindi. Huwag ko munang baka tayo mamali. Sa akin, siguro ganito na lang, ipagpalagay natin na sa akin nangyari yung sitwasyon mo. Halimbawa lang naman, Mrs. Ka-Business. Sige Ito po. namang mag-isip na Okay. ito kunwari lang, no? Para matulungan natin siya kasi mabigat yung kanyang damdamin eh. Ano ba ang naging dahilan kung bakit nabagabag na yung damdamin mo? Kasi ilang taon ka bang ganyan? Tagal na po. Nung nasa abroad ka ba? Saudi yun, di ba? Opo. Mula nung masira yung pamilya ko una. Nawala na po ako sa... Ibig sabihin, doon sa una, kung bakit kayo nagkahiwalay, nagkalayo, ang may kasalanan ikaw. Opo. At ang sitwasyon po, ang pag-a-abroad na yan. Sa hangarin mong gustong makapag-abroad, Opo. sa hangarin mo na umunlad, umasenso. May bigay po ang kailangan ng pamilya. Okay. Sa hangarin mong umasenso, kumita ng mas malaki, ang naisip mo ay ang pag-abroad, tama? Opo. So, nung nandun ka na sa abroad, yun nga sa Saudi, 10 taon, dahil siyempre Muslim country yan eh. Doon na nagkaroon ng natukso ka sa iba, tama? Opo. Nasira po ang komunikasyon namin dyan sa abroad. Tapos doon po ako nakahanap ng iba. Ibig sabihin, itong pangalawa mo ay galing din sa abroad. Opo. Ayun. Ibig kong sabihin, kuya, agad-agad ka nakapaghanap ka ng iba doon? Hindi naman po. Matagal-tagal din po. Nakapagpadala ka po sa kauna. Opo. Tapos po, hindi ka ilang taon po kayong nagkaroon ng komunikasyon sa una, nakapagpadala ka? Siguro nasa dalawang taon po. Mula nung makabrood po ako. Tapos nawala na po. Teka muna, linawin ko lang ito, Reggie, ito ba'y kasi ito naka-vlog ito, Reggie, yung mga ganyang, very personal yan. Yan ba'y bukal sa puso mo na i-share sa buong mundo ang makakapanood? Ibig sabihin Kasi sila po, mapapanood po nila. Baka hindi malagay sa langanin dyan. Marami pong OFW na sa sitwasyon na pinagdaanan ko rin po. Lalaanan nila.
karamihan po ng... Teka muna, ikay ba'y bukal sa loob mo na ito ay may vlog natin Opo. na mapanood sa YouTube? Opo, wala pong kailangan itago. Okay, so ayun, at least naging malinaw, ano po. So ngayon, Reggie, natukso ka. Teka lang, sabi ka po. Ah. Kuya, ano pong dahilan? Bakit ka ba nagpatukso? Malayo nga. Kahit ka po, teka lang po. Kuya. Sa lungkot po ng buhay sa abroad, walang pamilya, naghanap po siguro ng magpapaghihinga ng kung anong nararamdaman doon. Sa lungkot, naghanap ng saya, kaya po siguro yun ang naging rason. Kaya nakapagkaroon po ng pangalawang asawa. May anak ka rin dyan sa pangalawa. Meron po. Bigat ito. So, may gusto pang sabihin, tanong. Nung ano po, di ba po may komunikasyon naman kayo ng asawa niyo sa una? Opo. Tapos, bakit kayo nagpatukso? Yun ang akin. Bakit kayo Nung nagpatukso sa... Nung nawala na po yung komunikasyon namin, Paano pong nawala? Ay, wala pong contacts. Kasi parang may samaan na rin ang loob po bago pa nag-abroad. Ito po siya, nag-abroad na rin. yung asawa niyo po una. Opo. Tapos po, Siya nag-abroad. Sa Dubai po. Dubai naman. tapos po, Nawala na po komunikasyon. Kaya, ilan taon po kayo nawala ng komunikasyon po ng asawa niyo sa una? mula po, nasa mahigit, siguro, nasa 15 years na po siguro. Nawala kayong komunikasyon po? Opo. Ang tagal. Sabi mo 10 taong ka palang Saudi na nag-abroad. Di ba? Ako pag 3 years old. Hindi, yung taon po kasi na yun, hindi po tuloy-tuloy yun. Na, Uuwi kayo. Opo. Okay. 3 years or 2 years, depende po Oo, sa kontrata. Opo. Saan po kayo umuwi kapag Sa probinsya po. hindi po sa una niyong asawa? Hindi po. Sa amin po, sa probinsya. Tapos, mga ilang taon, halimbawa, ngayon ka nag-abroad, okay pa kayo na itong unang asawa mo, unang pamilya mo, okay pa kayo, di ba? Tama? Nung umalis po Okay, kayo, okay pa po, pero medyo... Mayroon ng hindi pagkakaunawaan. Okay, tapos umalis ka na hindi kayo totally maayos mag-asawa, parang ganon. Ano po, ang nangyayari po, siya ang unang umalis. okay, kwento po kayo yung unang-una. Para Siya ang unang nag-abroad. Siya po unang nag-abroad, pumunta ng Dubai. Saka po naiwan po. sa anak niyo po. Opo. Tapos Dito po kami noon sa metro. Mm. Hanggang sa, umalis na rin po ako. Doon na po, nagsimula na po talaga, wala na po talagang komunikasyon. Pero yung asawa niyo po, wala namang naging karelasyon sa ibang bansa? Wala po. Ako lang po ang Hanggang ngayon, yung asawa mo sa una, yung asawa mong una ay wala siyang kinakasama. Wala po. Okay. So yun. Tapos itong pangalawa, may anak na rin. Meron. At nasaan siya ngayon? Nasa probinsya po. So yan yung binabanggit mo na nasa probinsya. Opo. Mag-ina mo. Saan po kayo natakayanan ng pangalawa? Sa abroad po. Ilang taon po kayo nagsama doon? Bali, 2 taon po, mahigit. Tapos umuwi po kami ng Pilipinas, doon po sa probinsya, sa amin po. Doon po kami ng mga siguro 7 taon. Mm. Tapos balik ulit kami abroad, 2 na po kami ng pangalawa. Doon po kami nagkaanak sa Saudi. Doon na rin po pinanganak. So yung bata, citizen doon. Hindi po, sa Pilipinas po, pinaano po namin sa embassy. Okay. So, yan bang pangalawang naging asawa, may naging asawa ba yan sa una? Wala po. Ikaw lang. Opo. So, ang tagal pala, no? Masakit yun. Itong istorya ni mga ka-business ni Power Ranger, ito? Tawag nito, nangyayari din sa ibang mga kababayan natin, no?
Hindi man lahat, pero meron at merong ganitong klase ng kwento. No? Na sa kagustuhang umita, siyempre, para sa pangarap, para sa pamilya, nag-abroad. At pagdating doon, hindi nakayanan yung pangangailangan, Homesick o na, homesick. Ayan. Kailangan ng katawan. Mm. Pero, Hindi dapat. So ngayon, ganito, Reggie, salamat sa iyo. Napakalakas ng loob nito. Oo, pero yung ano niya sa YouTube yan. Ano ang nasa isip mo, bakit isinyer mo yan? Hindi lang sa amin, ayan o. Sa mga makakapanood. Wala lang po kung gusto ko lang pong ilabas kung ano yung bigat ng dibdib ko para gumaan po. Tsaka kapulutan din ng aral ng iba, ng mga nag-abroad, para ako pong pamarisan. Hanggat kakayanin po na huwag sisirain ang pamilya. oo nga po, totoo yun, dapat talaga hindi masira ang pamilya, kaya ka nga nag-abroad para mabigyan mo yung pangangailangan ng pamilya mo, mga anak mo, una sa lahat. Kaya ka nag-abroad, kaya sana hindi nangyari yung ganyan. Anyway, Hindi na natin may babalik yan, hindi nangyari na. Ano pong gusto nyo na maayos? Alin po doon? Yung una, yung pangalawa? Yung una po, Paano po yung pangalawa? Alam niya po ba yan na yun ang desisyon nyo? teka muna, may tanong muna ako. Maganda rin yung tanong ni Mrs. Ka-Business pero bago mo sagutin yung tanong ni Mrs. Ka-Business, alam ba nung pangalawa mo na ikay pamilyadong tao? Tama. opo, Alam niya, opo, sa simula-simula. opo. Ang may pagkakamali yung pangalawa. Kasi alam niya pala eh. At ayun. Pero hindi rin, May pagkukulang, no? Parehas sila mali. Parehas kayo mali, no? Parehas kayo mali. Pero, yung sa pangalawa kasi, inamin ni Reggie na meron siyang pamilya. At kung ikaw, babaeng mapanindigan, no? Iiwas ka na. Kasi alam mong pamilyado ito eh. Kuya, may tanong po ako bago niyo po sagutin yung isa. Di ba po, unang alis nyo ng pag-abroad, tapos di ba, ilan taon po kayong nagbakasyon ulit? 3 years? 2 Opo. years? Nung 2 years na yon, saan kayo umuwi? Sa una, Wala ko po yung pangalawa noon yata. saan kayo nag-uwi? Nung unang bakasyon nyo? Dito pa po. Wala pa po yung una nung, pero wala na pong maayos na komunikasyon nun. Sa unang asawa niyo po. Ibig sabihin, hindi na kayo nagkakasundo nung Hindi na unang po. asawa niyo. Hindi na po. Dahil, bakit kayo hindi nagkakasundo po? Parang ano po yun eh. Naghihinala siya sa inyo na may babae kayo doon. Isa na rin po yun. Natutunugan na niya na may babae na kayo doon. Meron na po ba nung time Sa na yun? panahon na yun, wala pa pong kapag pangasawa ko. Pangalawa wala pa po. Pero ano na po eh. Parang sira na po kasi Ano po ang dahilan? Ba't nasira? nahanap ko po kasi yung di ba po pabungo kayo ng pamilya. Kaya mag-desisyon. May tatay, may nanay, may anak. Pag-uusapan nyo kung ano mga plano ninyo. Ang nangyayari po kasi, nung kinasal na kami, Okay mga kababayan, so maliwanag na po natin, maliwanag po yung pagpapaliwanag ni Kabayan Renji. So, ito yung pagko-convert niya dito sa Islam is totoo. Ibig sabihin, nag-convert talaga siya. Kasi binanggit na niya nag-convert po ako sa Islam. So, it means siya ay isang Muslim na. Doon na. Kasi ang pag mag-convert po tayo sa Islam, magko-convert ako sa Islam, ay doon tatawagin ka na bilang isang Muslim.
So, kaya siya nakapag-asawa doon sa Muslim na rules. Yun po yung maliwanag doon. So, ibig sabihin talaga hanggang ngayon siya ay converted na talaga. Isa na siyang Muslim. Kasi, yan sinabi na niya, nag-convert ako sa Islam. So, it means siya ay isa ng Muslim. So, it means, kaya niya ginawa yung pagko-convert na iyon dahil doon sa babaeng pakasalan niyang Muslim. Kung hindi po ako nagkamali, kasi ang pananalita po ni Kabayan ay ako lang ang nag-convert. Nag-convert po ako. So, it means hindi silang dalawa ng asawa niya ang nag-convert. So, it means hindi ko lang alam kung Muslim ba itong asawa, napangasawa niyang pangalawa o hindi siya Muslim, kasi hindi naman niyang binanggit. Nag-convert po kami pareho dalawa nung nandun kami sa Saudi. Siya lang ang nag-convert. Kung ibig sabihin lang po ay, ayaw na ipaliwanag natin. Yung isa-isayin natin. Kung ibig sabihin ay siya lang ang nag-convert, ibig sabihin yung pangalawa niya is Muslim. Kasi mag-isa lang niya nag-convert hindi niya sinali yung asawa niya. Of course, pag pareho po kayong Katoliko, tama ba 'yon? Kristiyano pala. Sorry po kasi nalilito ako diyan. Pag kayo dalawang Kristiyano, pareho kayong Kristiyano, edi pareho kayong dalawa magko-convert. Ito sa kanya, ang sinabi niya siya lang, ako nag-convert po ako. So, it's malinaw na po talaga na talagang totoo siyang nag-convert. So, it means, alam ni Kabayan Renji ang rules and regulation ng Muslim na nagpakasal ka sa Muslim. Hindi na po natin kailangan siyang tanungin, hindi na po natin siyang kailangan na kung ano pa ang dapat nating alamin sa kanya, kasi converted na siya, Muslim na siya . So it means lahat ng sa tagal pa ba naman ng panahon na pagsasama nila ng kanyang pangalawang asawa ay hindi pa niya alam kung anong yung rules and regulation ng pag-aasawa ng Muslim. Alam na po niya yan. So, eto mga kababayan. Yung sabi niyang pakikipag-usap niya doon sa kanyang asawa na pangalawa, na humingi siya ng permiso kung babalik na siya sa pangalawa, ay yun po, ay nandun din po yan sa rules na parang yung alam ko nandun po yun sa rules ng Muslim na nagpakasal ka ng Muslim na hihingi ka ng permiso sa asawa mo na katulad niya, babalikan niya yung una niya. Although alam ng pangalawa niya talagang mayroon siyang first wife. Kaya nga ginawa nila yung preparation, ginawa nga nila yung solusyon na para maging legal ang kanilang kasal. Kumbaga, nag-convert ito si Kabayan Renji para mapabilang siya isang Muslim, para mapakasalan niya sa Muslim yung pangalawa niya. Ganun po yun, kasi kung halimbawa ako, babae, ako yung Muslim tapos nagkagustuhan kami ng Kristiyanong lalaki. So gusto ko, bago kaming ikasal, mag-convert na siya. Yung nanliligaw pa lang siya, kung desidido siya, tatanungin namin siya kung desidido siyang pakasalan ako, kailangan niya mag-convert sa Islam para makasal kami sa Muslim. Parang ganyan yung nangyayari kay Kabayan Renji, na parang sa akin lang sa aking opinion, yung babae parang Muslim siya. Para lang pero I'm not sure kasi wala naman siyang binanggit. Bakit binanggit niya? Kasi diyan na siya lang ang nag-convert. So, okay. Na yung pagko-convert niya, kasi baga napahintulutan na yung pagko-convert niya doon, kasi pag-convert niya sa Islam ngayon ay Muslim na siya. So nung nagpakasal na sila ng pangalawa niya dito sa Muslim way, ang pagkaintindi po kasi ng karamihan, although nagkasal lang po sa Muslim, yung parang para pong walang visa, ganon, ay
ipapaintindi lang po natin sa mga hindi nakaalam doon. Yung kasal ni Renji at saka sa pangalawa niyang asawa, may visa po yun. Legal po yun. Kasi po, bakit ko po yun nasabing legal? Kasi po, yung anak nilang ipinanganak nila dito sa Middle East, naiuwi nila po sa Pilipinas yun. So it means legal yung kasal niya kasi prinasis nila yun sa embassy para makauwi yung bata dito sa Pilipinas. Kasi pag hindi po yun legal ang pagsasama nila doon, sa pagsasama nila dito sa Middle East, hindi po yun madadala nila yung bata. Maiiwan po yun doon saan sila nagsama ng kanyang pangalawang asawa. Pero sa katibayan na nadala nilang umuwi yung bata, legal po yun. Legal yung pag-asawa niya diyan sa pangalawa niyang asawa. Sa Muslim po sila nagpakasal, although sa Muslim sila, pero legal pa rin po yun. Kasi Sharia court po ang nagkasal sa kanila. Yun. Ang karamihan kasi, kahit ako, nandito ako sa abroad for how many years na ako, nang umuwi ako sa Pilipinas for 7 years ako nanatili dito sa Bahrain. Pag uwi ko sa Pilipinas, mayroon na yung Sharia. Ngayon, tinanong nila ako, hindi mo ba ipapa-annul daw yung marriage ko doon sa Sharia dito sa sa husband ko ngayon. Isa lang po akong asawa. Hindi po ako nag-asawa ng marami kasi hindi po allowed ang mga babae na mag-asawa ng 4, hindi po, ang lalaki lang. Ngayon sabi ko, yung Sharia na sinasabi ninyo. Yan ang bagong natin ngayon na yan. Court ng Sharia court na yan. Diyan ka pwedeng magpakasal, diyan ka rin pwedeng mong i-annul yung kasal ninyong dalawa ng asawa mo. Kung gusto mong i-annul, doon mo rin siya i-annul. Kumbaga, doon din kayo magagawa ng divorce na ipaprocess nyo na kayo ay maghihiwala. Yun ang pinaliwanag nila sa akin. Kasi ako din, dito sa ibang bansa, parang hindi ko rin pa, syempre hindi pa sa akin, parang pag-uwi ko sa Pilipinas, all new. Kasi sa tagal ba naman na 7 years ay hindi ako umuwi. So, etong sa kalagayan ni kabayan nating Renji, malinaw po ito, maliwanag pa po ito sa liwanag ng sikat ng araw na alam niya ang rules and regulation sa pag-aasawa ng Muslim. Kahit hindi po natin siya tanungin, alam po niya yan kasi hindi kayo ikakasal at hindi ka pahintulutan na ikasal ka doon sa babaeng Muslim kung hindi mo malalaman lahat kung ano yung rules and regulation. So ito pong pagpapaalam niya dito sa kanyang pangalawang asawa, nakabilang po yun doon sa regulasyon ng mga Muslim. Kasi ganito po yan. Syempre may mga asawa ayaw, di ba? Kahit po sa aming mga Muslim, mayroon po ding asawa na pumapalag, ayaw nilang mag-asawa ng iba, mag-asawa pa ng isa, yung asawa nila. Pero dahil po doon sa naging na doon sa Muslim na talagang pinapahintulutan mag-asawa yung lalaki naming Muslim na kahit ilan. Pero may pero po yun mga kababayan. Sa kaya mong maibigay at mapantayan lahat ang ibibigay mo doon sa mapapangasawa mo. Katulad po ng sinabi ni kababayan natin Renji, pinapahintulutan po yung mag-asawa ng 2 o 3. Pero, kailangan po ang tingin ninyo sa 3 mong asawa o sa 2 mong asawa ay pantay. Ang ibig niyang sabihin, kaya mong buhayin, kaya mong ibigay ang pangangailangan ng naasawa mong 2 o 3. Pag hindi po naman talaga kaya ang mag-asawa ka ng 3 dahil syempre, katamtaman lang yung buhay, hindi mayaman, wala kang dapat ipag-asawa ng marami, ay hindi yun po ay hindi rin pwede. Magkakasala po kayo, magkakasala yung lalaki doon. Sa mata ng Diyos, kasalanan yun. Sa mata ni Allah, kasalanan yun.
na nag-asawa siya ay hindi pala niya kayang gampanan ang bilang asawa niya sa dalawa niyang asawa. Alam niya yan, alam po yan ni kabayan nating Renji na ganun ang sitwasyon. Iyon lang po ay hindi niya pinaliwanag dito sa ka-business official, sa pagbablog ng ka-business official sa kanya, na ang totoong paliwanag niya doon sa toon Muslim. Kaya may parang mako-question tayo dito, ay ako rin nag-reaction ako dito sa video niya, mako-question tayo doon kasi ang pagpapaliwanag kasi niya ay hindi malinaw. So ibalik po natin doon. So nanghingi siya ng permiso doon sa asawa niyang pangalawa. Ngayon, binigyan siya ng pahintulot ng kanyang pangalawang asawa na bumalik sa kanyang una. Pero po mga kababayan, yung pagpapahintulot ng kanyang asawa ay kabilang po yun na sinasabi natin na yung hindi ko ma-explain kung ano yung iman o sabar ng isang babae na ibibigay niya doon. Kung faith for Allah na kaya mong ibigay sa asawa mo na ang hinihingi niya sa iyo ay mag-asawa o babalik siya doon sa asawa niya. Ganun po yun. So, ibig sabihin, pinahintulutan niya si kabayang Renji na babalik sa asawa niya. Pero, asawa pa rin po siya ni kabayang Renji. Ay iyon po ay hindi yun maaalis na asawa pa rin siya kasi binigyan lang niya ng pahintulot si Renji bumalik doon. Pero, sa kabila ng lahat, asawa pa rin siya ni kabayang Renji. May obligasyon pa rin doon si kabayang Renji na puntahan at sipingan yung asawa niyang pangalawa. Kasi, pag hindi niya yung gagawin, yun po ang labag sa batas doon. Yun. Kaya, sana yung ginawa ni kabayang Renji, pero hindi po natin naman mapupursa o hindi naman nang ibig sabihin ko na utusan ko siya hiwalayan niya yung pangalawa niya. Ako na po yung lumabag sa batas doon kasi hindi po natin pwedeng utusan ang isang tao na ipahiwalay mo yung dalawang mag-asawa. Doon po yun ang ilalabag sa batas ng isang tao kung gagawin niya yun sa aming bilang Muslim. Nasa kay Renji yan at sa asawa niyang pangalawa kung ano yung desisyon nila. Kasi alam din po yan ng kababayan natin na si Renji, ang sitwasyon na pinasok niya, alam din po niya na solusyonan yan. Hindi naman yan siya papasok dyan sa problemang iyan kung hindi niya kayang solusyonan. Yun po yung maliwanag doon sa kabila ng side ng pag-aasawa niya doon sa Muslim. Yung pag-aasawa niya doon sa Muslim ay legal po yun. Kasi kinasal po yun sila sa Sharia. Kasi doon mo na lang po yun siya ibabase na doon sa bata na ipinanganak dito sa Middle East, nadala nila umuwi sa Pilipinas. Kasi ipaprocess po yung ng papers nila doon sa embassy. Halimbawa, humingi sila ng pahintulot doon sa embahada ng Saudi Arabia, na doon naman yun nangyari. Tapos ipapasa po yun nila doon sa embassy natin Pilipinas na yung katibayan na sila ay sila yung mag-asawa ay kinasal sila sa sa Muslim. Sorry po. Kinasal sila sa Muslim. Nakatibayan noon yung batang iyon ay anak nila. Doon sa papel na Sharia na yon ay pinagpapatunay na sila ay kasal at legal dito sa Muslim. Kaya nila naiuwi yung anak nila dahil legal po yun. So sa sitwasyon ni Renji, ang ko ay hindi siya mahirapan dito sa asawa niyang Muslim. Although binigyan siya ng pahintulot na bumalik doon. Pero, sa'yo kabayan na Renji, alam mo yan, na ganyan yung rules sa sa Muslim, na nagpakasal ka ng Muslim. Hindi na po yun pwede ipaliwanag sa kanya kasi alam na po niya yun. So, ang lang po dito sa kanya ay,
parang mag-question mo siya dito. Bakit siya makikipagbalikan doon sa una niyang pamilya na wala pa naman silang kasulatan dito na malinaw sa kanyang pangalawa? Kasi ang alam ko po sa Kristiyano ay hindi pwede mag-asawa ng dalawa. Yan ang alam ko. Kaya nga po niya yung ginawa doon ay ginawa niya kasi hindi nga siya pwedeng ikasal dahil totally married siya. Doon sa passport niya ay hindi siya makapag-deny. Although, ginawa niyang single yung yung passport niya. Pero kung ginawa niyang married yung passport niya, ay hindi niya magagawa yun. Kasi lalabas po yun doon sa Philippine Embassy na siya ay married. So although siguro kahit married siya, nagawan ng paraan nga dyan na ikakasal siya. Siguro, hindi natin alam kung ano yung dinahilan ni Renji doon sa babae na panapapayag niyang magpakasal sa kanya doon sa isa Muslim. Hindi natin alam kung ano yung dinahilan niya doon na para makasal sila doon. Syempre, dito kasi sa abroad, mga kababayan, nandito ako matagal na ako dito. Pababae man, palalaki man. Pag nandito na sa abroad, single na po yan. Hindi na po yan married. They will introduce themselves kung may magpapakilala. They are single. Yun po. Pero, dito sa mga kababayan natin ding Pilipino na nandito sa abroad, kahit naman po may alam nila na may asawa na yung lalaki, papatulan pa rin. Dahil nga ayon sa sinasabi ni Renji, dahil sa kalungkutan, wala kang kausap, walang pamilya, parang humanap siya na maging paglabasan niya ng sama ng loob, kakwentuhan. Yun, ang nahanap niya yung babae. So, yung pagkukwentuhan na nila siya na nahulog na sa pag-iibigan, na bawal na pag-ibig. Kasi ang nasa laman ng isip ni Renji wala na yung una On that time, hindi niya naisip kasi natuliro siya dahil wala silang komunikasyon. Although binanggit niya dyan sa kanyang pagsasalaysay sa kanyang kwento, umuwi pa siya ng 2 years siya doon pa sa first wife niya pero malabo na. Kung doon siya umuwi, bakit niya hindi inayos on that time ang kanyang pamilya? Kasi may chance siyang ayusin yun Tapos sinabi ay wala doon na sabi, pagkasalaysay niya, don't get me wrong, if I'm wrong, please correct me. Nasa abroad o hindi talaga sila nag-usap na. Kung halimbawa, okay, sa pangalawang pag-uwi niya, kung talagang gusto niyang umuwi doon sa una niya, alam niya kung saan niya uuwian yun. Kumbaga, ngayon ay naisip niya na bumalik doon. Hindi natin alam kung ano yung nasa mind niya, Kasi in the first place, pwede naman siyang bumalik doon sa una niyang asawa kasi umuwi siya. Hindi pa daw siya nagsasama, hindi pa siya kasal doon sa pangalawa. So there is a chance na pwede mo pang ayusin yon. Ang ginawa siguro ni Renji, sorry kabayan Renji binaliwala din niya yon porket hindi na sila nag-lost communication na sila ng kanyang first wife. Yun. At saka yung sinasabi niya dahil sa pag-abroad, nawatak-watak yung pamilya niya. Nasa sa atin po yun, kabayan Renji. Oo, sa akin, naging broken family din yung aking pamilya. Mayroon din siyang asawa. Pero yung pangalawang asawa, pangatlong asawa niya, sorry po my husband has 3 wives, but I am the original one. Kumbaga, I am the first wife. I am the legal wife. So, yung pangatlo niya, nakipag-usap siya sa akin doon na gusto niyang bumalik sa akin. Sabi ko, hindi na pwede, may anak ka na. Binigyan ko siya ng pahintulot, okay na. Kasi sa akin naman yung paradise, hindi naman sa kanya. Kasi binigyan ko siya ng pahintulot
Ganon po yung way ng babaeng Islam na mag-asawa yung asawa nila. Gusto pang mag-asawa. Kung manghingi sa'yo ng permiso o pahintulutan mo, ikaw, yung paradise mo na nandoon sa talampakan ng iyong asawa, magiging iyo yun. Kasi yung pangangailangan niya doon sa iba na kumbaga yung ano niya, yung bang anong tawag doon, hindi ko po mabanggit noon kasi baka bawal dito sa YouTube. Yung pangangailangan ng isang lalaki doon na nakilala niya yung isang babae na gusto niya yon, ibinigay ko sa kanya, naging paradise ko po yun. Ganun po yung sitwasyon. Yung ginawa ng asawa ni Renji, alam niya yung rules, binigyan niya ng pahintulot si Renji. Pero, may pero ha mga kababayan, kasi para maintindihan po natin, asawa niya pa rin yung pangalawa niya. He has the right to go back na ibigay niya yung pangangailangan ng second wife niya. Katulad ng pangangailangan ng isang babae sa kanyang asawa. Kasi pag hindi niya po yung gagawin, lalabag siya sa batas. Doon sa pagpapakasal niya sa Muslim. Ganon po yun mga kababayan. So, dito sa tingin ko kay Renji, matalino siya eh. Matalino and open siya. Inopen niya sa publiko ang kanyang pagtataksil niya doon sa una niyang asawa. Na ngayon ay gusto niyang bumalik sa kanyang asawang pang-una. So, in short po mga kababayan, dalawa ang asawa ni Kabayang Renji. Kasi yung una niya, hindi siya separated doon. Hindi din siya separated dito sa pangalawa niya. So, it means, ang rules niya ay nasa Muslim. Dalawa yung asawa niya. Hindi po isang asawa niya, dalawa. Kasi may una siya, saka itong pangalawa niya. So, ngayon ang tanong, kay kabayan nating Renji, paano mong ibibigay yung sinasabi mong pantay dito sa dalawa mong asawa? Na kahit ikaw ngayon ay nagdurusa, na kahit ikaw ngayon ay nagsasakripisyo dahil gusto mong suyuin yung una mo, ay hindi mo siya masuyo-suyo. Di pa po mga kababayan. At bago po ang lahat, ako po ay nangihingi ng pang-uunawa sa aking kapwang kababayan na mga Muslim, sister and brother. Hindi po natin pwedeng lagyan ng kung ano man yung binablog ng ka-business official dito sa sitwasyon ni Renji, ni Kabayan Renji. Hindi naman po siguro hindi naman po na talagang layunin nila ang apakan yung pagka-Muslim natin o hindi irespeto yung pagka-Muslim natin dahil sa pinagbablog niya itong si Kabayan Renji. Although hindi po alam ng ka-business official kung ano talaga ang rules at regulasyon sa pag-aasawa ng Islam. Sa pag-aasawa ng Muslim, ang pagko-convert ni Renji sa Islam na magiging Muslim na siya. Ganito po kasi yun. Andin ako din po ay nalilito. Pag nag-convert yung isang tao sa Islam, siya ay ibibilang na natin na bilang Muslim. Kasi doon yung sa pag-convert niya ng Islam, naging Muslim siya. Doon siya ikinasal sa Muslim way. Ganon po yun para maintindihan po natin. Kaya po ako ay humihingi dito sa brother and sister ko na huwag naman po nating i-bash o huwag naman po natin na bigyang ibang kahulugan itong pagbablog ni ka-business official kay Renji. Kasi hindi po nila ang as I said, hindi po nila layunin doon ang saktan tayo bilang isang Muslim na sa ginawa ni Renji at sa pagbablog niya. Kasi hindi rin po niya alam na ang regulasyon natin sa pamamagitan sa pag-aasawa ni Kabayang Renji dito sa Muslim. Kasi itong si Kabayang Renji, hindi niya pinaliwanag dito ng maayos sa ka-business official na kung ano ang dapat niyang gawin bago niya ito inilabas. Pero po,
magpapasalamat tayo dapat sa ka-business official na ibininag niya ito. At least magiging lesson o magiging anong tawag doon, mabubuksan ang isip ng ating mga ibang Kristiyano na ginagawa ito sa pagko-convert para makapag-asawa ng 2 o 3. Kumbaga, naging maganda sa palaisipan natin mga Muslim na mayroon pa lang na nagko-convert sa Islam na magiging Muslim na may asawa siyang original dito sa kanyang pagka-Kristiyano. So parang palaisipan po doon sa mga hindi man Muslim o Muslim man. Yung sa akin lang po na mga, siguro naman po malawak ang pang-uunawa natin mga brother and sister nating Muslim dyan, na hindi naman po siguro na ipinahiya tayo o ininsulto yung pagka-Muslim natin dahil sa ginawa ni Renji sa pagbablog po ni ka-business official. Kasi hindi rin naman po nila alam yun eh. Wala silang alam doon tungkol sa ating rules and regulation. Kaya sa mga sa mga kababayan kong Muslim, ako po din ay humihingi sa inyo ng kapatawaran kung mali din po yung pagpapaliwanag ko. Kasi yung akin po ay gusto ko lang yung konting kong kaalaman doon dito sa sitwasyon ni Kuya Renji, ni Kabayan Renji. Although po, alam na alam din po yan ni Kabayan Renji ang ganyang sitwasyon dahil pinasok niya yan, di alam niya yan. Yun. So, mga kababayan ko po, guys, sana po ay hindi tayo basta-bastang magalit sa mga vlogger na nagbablog ng ganito na hindi po natin alam kung ano yung totoo. Na basta na lang tayong magalit ay bakit iblinag niya yon, bakit show it up na ganito. Kasi although po itong si ka-business official, bago po siyang mag-vlog, nakita po rin naman natin dyan na tinatanong niya itong si ating kabayan na Renji kung gusto niya ito i-upload o naka-vlog siya dito sa sitwasyon. Kasi syempre bilang pong respeto niya sa atin, syempre magtatanong siya kay Renji. Gusto naman din ni Renji ni kabayang Renji na i-upload o i-vlog siya dito sa sitwasyon niya. So hindi po natin ipuntol yung halimbawa magalit tayo dito sa isang vlogger katulad ng paggawa ni ka-business official dito sa pag-upload niya. Hindi po natin dapat ikagalit yon. Dapat po yon ipagpasalamat natin na itong si Renji ay naging honest siya doon sa ginawa niyang pagkakamali niya. Yun ay yung ang dapat na lang po ay din sana natin ay bigyan natin ng konting advice sa pagko-comments natin doon na sana ay malutasan niya yung problema niya dito sa first wife niya, ganon din sa kanyang second wife. Hindi po yun nating ibabase. Ibabash po natin yung nag-vlog, ibabash din po natin yung may kasalanan diyan na iblinag niya. Hindi po natin yon na sa bagay. Mayroon din po talaga tao na kanya-kanya yung paniniwala. Katulad ko, syempre na-amaze ako na talagang naging honest din dito si Kabayang Renji sa pagtatapat niya dito sa ka-business official. At maganda na rin yun at nailabas ng ka-business official itong sitwasyon ni Renji. At least maging aware po ito sa ibang mga kalalakihan na gusto pa pong mag-convert na sa pamagitan na gusto lang nila mag-asawa ng pangalawa o pangatlo. Iyon po ay hindi, although na pinapahintulutan po ng aming community yan, pero irespeto po natin yon. Bigyan po natin respeto yung pagko-convert na yun at pag-aasawa doon ng ilan. Kasi doon lang po yun sa rules namin mga Muslim. So kayo ay pumasok doon ay magko-convert na hindi naman po taos puso ninyo ay
wag na lang po ninyo namang gawin yun. Bigyan na lang po natin ninyo kami ng kaunting respeto doon sa pagko-convert ninyo na gusto lang ninyo maasawa ang inyong kalibin or ang inyong partner dito sa Middle East. Kasi karamihan po talaga yan dito, nangyayari yan. Hindi yan nangyayari sa Pilipinas. Dito po talaga yan nangyayari. Nag-aasawa ang may asawa na. Babae mat lalaki. Dahil sa pagko-convert nila sa Islam, doon nila ginagawa. Kasi pag i-convert mo na yung sarili mo, Muslim ka na, doon nila nagagawin yung way ng pagpapakasal sa Muslim. Na maging legal sila, magsasama sa ibang bansa. Na hindi nila po yung iniisip pag uwi nila sa Pilipinas, babalik at babalik sila sa una nilang asawa. Yan po. So, sana po ay malinaw sa atin at sana rin po ay may kaunti po akong na-reactionan dito at may sa kunting kaalaman ko po ay sana rin po ay yung bang sa mga Kristiyanong lalaki na gustong gawin ng tulad ni Renji, wag na po ninyong ituloy. Bigyan na lang po ninyo respeto yung pagka-Muslim namin. Ako po'y humihingi sa inyo sa lahat po, ako ay humihingi sa inyo ng kapatawaran kung nagkamali po ako dito sa aking explanation. You can say that wrong or you can correct me if I'm wrong. Yun lang po. So, bago po natin i-end ang ating reaction video, gusto ko lang po humingi sa inyo ng konting paglalambing na pindot po ng subscribe dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at ang kanilang editor na si Thinking Body, at ang lahat po ng mga reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Isali na rin po ako ninyo doon. Don't forget to subscribe my munting bahay Alminda Mix Vlog, at dito po sa aking mga masusugid na laging nanonood sa aking mga reaction video, si RMS, si RMZ, shout out sa'yo, si Katangay PLC Vlog, shout out sa'yo bro, at ang nagpapa-shout out dyan sa London, thank you very much for watching. Ma'am, hindi ko po nakuha yung pangalan ninyo, pero maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking reaction video. Sana po ay hindi kayong magsawa sa panonood dito sa akin, at welcome na welcome po kayo dito sa aking munting bahay. Maraming salamat sa lahat. Sana po ay may kaunting kalinawagan ang aking sinabi sa inyo, kahit hindi po yun ang full na pagpapaliwanag. Kasi hindi ako, although yung nanay ko ay guro sa Islam, hindi po ako guro sa Islam, pero at least naturuan kami ng nanay namin kung ano yung dapat gawin sa halimbawang ganito na pangyayari. So, by the way, thank you very much, and may Allah bless us all. Good evening, Middle East. Good morning po, Pilipinas. Ito ang inyong lingkod nagsasabing, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullah sa mga kapatid nating Muslim dyan. Bye po.